Alam niyo po mga kababayan, kami po ay hindi membro ng KOJC, ngunit nakiisa kami sa kanilang pinaglalaban dahil hindi lamang po mga taga KOJC ang inaapi ng Natural. Ha? Hindi ka miyembro ng Kiyod-Kiyod, pero nakiisa kayo sa laban kasi nga binigyan kayo ng pagkakataong kampihan sila kasi nga may ganun, may pera. Na-amnesia ka na ba, Bayad Bay? Binabanatan mo si Kibuloy noon, sinasabi mong kulto ka! Kulto ka! Nung wala ka pang napapala, ha? Pero nung nagkaroon na ng offer, inoferan ka na, pinabango mo yung pangalang mabaho. Yung pangalan ni Kibuloy. Kaya sabi mo nga, kulto siya, di ba? Tapos ngayon, kunyari nakikiisa kayo dyan, dahil ipinaglalaban nyo kuno. Kung walang ganun, wala kayo dyan. Yun yung totoo dyan, Bayad Bay. Diba? Kaya, yung mga ginagawa mo dyan, yung mga sinasabi mo dyan, panluloko yan sa mga nandyan, ng mga tatanga-tanga, ng mga miyembro ni Kibuloy. Sabi mo pa nga, mahal namin ang kingdom. Oh. Mahal namin ang kingdom. Pero anong nangyari? Binanatan mo noon. Tara? Hindi po may gumagamit ng pangalan mo sa Jake Magnus Vlog na sinasabing Iglesia ka na Kristo. Ako po ay dating Muslim, okay? Dati po akong Muslim na nag-convert sa pagka-born again, okay? Yun po yung maliwanag dyan. Usapang relihiyon na naman. Oh. Oy, may jacket ka na, Ricky V. Chuaco. Ayan, magandang hapon. Tuloy natin. punyetang gobyernong ito. Sana all galit sa gobyerno. Pinupunyeta-punyeta yung gobyerno kasi nabigyan ng pandog food eh. Alam mo yung mga aso, pag napakain mo yan ng dog food, aamo yan sa'yo. Pag umamo sa'yo yan, gustong-gusto ka yan. Ngayon, pag may alam mo yun, may bisita ka, tapos lalapit lang sa amo mo, aw-aw ka ng aw-aw. Ipagtatanggol mo talaga yung amo mo, kasi, bakit? Pinapakain ka ng dog food. K.O. Bayad bay, pandog food ka lang. Hampas lupang kurimaw at kulangot ka lang. Palamunin ka lang, bayad bay. Diba? Okay sana. Okay po sana kung noon, hindi mo binanatan si Kibuloy. Binanatan mo tapos bigla kang baliktad kasi may ganun. Tapos ngayon magpupunyeta dyan. Di ka nahiya, bayad bay. K.O. Di ka na nahiya. Kinain mo na noon, kinain mo pa ngayon. K.O. Tapos ngayon magdadrama ka dyan sa stage. Na kunyari mahal ko kayo. Sumusuporta ako sa KOJC, nandito ako. Nagkakaisa tayo. Sabi naman ng mga tanga, yes, 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 yes. So sabi ng mga tanga. Yung mga tanga, gutom. Si Bayad Bay, busog. Bayad eh. Ha? Yan yun. Oy, salamat po sa 136 thumbs up natin dyan. Maraming salamat po. Tuloy natin to. Oy, salamat sa mga nag-like dyan. Yung kalimutang mag-like dyan. Ang mahihiyain pala kayo eh. Pagpasensyaan nyo na po sa mga kapatid natin dyan sa KOJC. Medyo makakapagmura ng konti, kapiraso lang naman po. Pupunta naman ako dyan bukas, basbasan nyo na lang uli ako. Ako po ay pupunta ho dyan mamayang gabi, pagkatapos ko po dito, upang makisama ho kasama ang mga banateros, upang ipaglaban natin dahil hindi pa po tapos ang laban. Pupunta po kami dyan mamayang gabi upang ipaglaban natin. Kasi kailangan schedule kasi ngayon eh. Oo, bawal kasi mag-absent sa SMNI. Oo, kasi syempre, bayad kami eh. Di naman papayag yung SMNI na wala doon yung presensya namin. Oo, kasi kami, mga bayad kami,
kailangan yung presensya namin doon. 'Di ba? Para hindi bawas sweldo. Ah, hindi pa po kasi tapos yung laban. Oh, hangga't may pera pa si Kibuloy, hangga't kasi kahit naka-freeze yung bank accounts niyan, basta hangga't may pera, nasa Seminay kami. Pero may plano na talaga kami. Oo. May plano na talaga kami na pag wala na kaming mapapala dyan sa Seminay, unti-unti na kaming babaliktad. Yung talaga yung plano namin. Nasa GC namin yan. At hindi alam ni Kibuloy at Digong yan. Di ba? Bayad-bay. Bakit kaya alam ko bayad-bay? Dami kasing traidor eh. Kaya, tingnan mo kasi yung nasa paligid mo. Tingnan mo kung sino yung traidor. Nakita nyo naman po, di ba, na hanggang kanina po, meron silang mga pinapasok na kahon-kahon. Hindi natin alam kung ano itong laman na kahon na ito. Bakit po ba napakahalagang bantayan po yan? Dahil pag yan po ay bomba, pwede po tayong hulihin lahat ng nasa loob niyan without bail. Ibig sabihin po nun, kulong po tayo. Kunyari, isasali yung ano niya, yung sarili niya. Alam mo, ang bobo mo, bayad-bay. Napakabobo mo, alam mo bakit? Bakit sinasabi mong tayo? Bakit ka makukulong? Sabi mo nga, hindi ka miyembro, di ba? Oo. Ang sinasabi niyong bomba na yan na ipinapasok sa QGC, hindi na kasi pwede pang ipaalam yan sa publiko. Lahat po ng mga operasyon ng PNP, hindi pwedeng malaman ng publiko kasi baka nga naman sumablay. Diba? Pero sabi nga ng PNP, sinisigurado ng PNP na lahat ng pinapasok na kagamitan dyan ay legal. Ngayon, bakit kayo matatakot? Bakit? Di ba yung lugar na yan, protected ni Kibuloy yan? Protected ni Kibuloy yan, di ba? Tapos marami kayong mga CCTV dyan, maraming camera. At tandaan ninyo, every operation ng kapulisan dyan, bumaba man sila sa tunnel, nandun pa rin may nakasunod na miyembro ng QGC. So, paano makakapagtanim yung kapulisan dyan, bayad-bay? Isinusundan ng mga aso nyo. Well, okay lang yun para maging patas. Okay lang yun kung ako yung tatanungin na may bababa sa tunnel yung ating mga kapulisan, magdadala ng gamit doon. Okay lang na may sumama ng Kingdom o QGC. Para malaman talaga kung talaga bang nagtatanim o wala. Diba? Bayad-bay. Ang laki ng ulo mo, wala kang utak. Nakakahiya ka naman, boy. Kaya nga, muli ako nananawagan sa mga kababayan natin. Yung pang-aapeng ginagawa sa KOJC, hindi lamang po yung doon sa kanila, kundi sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ako nakikisama dito sa mga kapatid nating vloggers. Pang-aapi sa KOJC. Pang-aapi. So, ang kapulisan pala ngayon yung nang-aapi. Kapulisan pala yung magaling mang-api ngayon. Yun yung gusto mong palabasin eh. Diba? Sino kaya yung nagbuhos dun sa ating kapulisan ng tubig na kulay brown na? Ewan ko kung ihi talaga yun. Sino? O diba yung yung miyembro ni Kibuloy? O sino yung nang-aapi dyan? Diba? Maliwanag na ang mga miyembro ni Kibuloy yung nang-aapi. Ginagago yung mga kapulisan. Winawalang hiya yung mga kapulisan dyan. Ano bang inapi ng pulis? Pag binibidyo yan yung pulis, minumura nyo, winawalang hiya nyo, pinuputang ina nyo. Hindi gumaganti yung pulis ng salita, tahimik lang. Diba napaka-professional ng mga pulis ngayon? Arquino Perez, shoutout napaka-professional po ng mga kapulisan natin ngayon. Kumpara sa panahon ni Digong, magsalita ka lang kaunti, ay kawawa ka. Diba? Anniversary daw po ng QGC ngayon. Sana ngayon din mahuli. Ang pangit naman ng anniversary nila, tapos ngayon pa mahuhuli si Kibuloy. Ay sana nga. Diba? Ay shoutout sa'yo, Color MC Magandang hapon. Wait lang.
Okay. Mar, magandang gabi, sir. May ads. Wait lang. Oo. Andito po ba si Bistak? Ito pa po yung mga iba. Eto. Si Bayadbay at Bisdak, magkalaban yan. Tapos, si Bayadbay, sinisiraan niya si Bisdak sa mga live. Binabanatan niya sa mga live. Ngayon, hahanapin niya si Bisdak dan. Kasi, natakot po si Bayadbay. Kasi siya lang po mag-isa dyan. Wala yung mga kampon niyang yung puro katawan walang ulo. Alam mo yun si Bayadbay, pagkasama niya yung si Dada, akala mo kung sino eh. Pero pag siya lang mag-isa dyan, wala siyang kasama, ang hanapin niya ngayon si Bisdak. Bubulahin niya si Bisdak dyan. Pero winalang na po niya sa live. Tapos dyan, mambubula na naman. Kunyari, magkaisa tayo. Magkaisa lang dyan sa stage. Pag nasa kanya-kanya niyang studio, ayan, siraan na. Kaya ang gulo nitong mga vlogger na to, mga pare-pareho yan, mga tanga yan si Bisdak at Bayadbay. Pare-pareho po yan. Kaya ang gugulo nila kasi, sila kumbaga, siraan eh, di ba? Tapos, nagpapabango sila ng pangalan sa Isiminay, walang pagkakaisa kasi, ganun nga, pera nga, di ba? Oo. Yun po yung ugali nitong mga kulangot na to. Nagpapalakas sila sa Isiminay, tapos manghihila sila pababa ng kapwa nila vlogger. Sisiraan nila para sila yung maging mabango. Diyan sa Isiminay. Diba? Oy, salamat po sa 248 thumbs up natin Iba nating kababayan. Wala na po ditong banateros, bistakeros. Iisa na lang po tayo dito. Tama! Inuuto si Bisdak. Wala nang banateros. Wala nang bisdakeros. Iisal na lang daw. Maniwala ba kayo doon? Maniniwala ba kayo doon? Pero sa live niya, binabanatan niya si Bisdak. Ang sabi pa nga ni Jay Guevara, makita ko lang yan si Bisdak. Makatikim talaga yan sa akin. Nung nagkita-kita, ano nangyari? Parang basang sisiw. Tangina mo ka, Jay Guevara. Sa akin nga, hindi ka nga makapalag. Batukan kita eh. Iisa na lang tayong pinaglalaban. Ang tunay na gobyernong nagsisilbi sa bayan. May mensahe po ako sa mga kababayan nating OFW na naandi dito. At sa mga nanonood po, alam nyo, iisa lang naman ang isang presidente na nagmahal sa inyo. Walang iba kundi ang Pangulong Duterte. Sabi ni I do not sleep, ipadrag test mo muna mo. Ayaw ko nga. Wala kayong magagawa kung ayaw magpa-drug test ng aming mahal na Pangulo. Pumalag kayo. Subukan natin kung kaya nyo. Kung matigas kayo, pumalag kayo. Subukan nyo ngayon. Wala kayong magagawa eh. Ayaw namin eh. No need na mag-drug test ang Pangulo. No need. Diba? Ano magagawa mo? Ayaw namin eh. Papalag ka, mamamatay ka. Subukan yung pumalag. Kung mahal na yung buhay nyo, mahalin nyo na lang. Okay? Pero kung magbibida-bida ka, papalag ka, subukan mo na. Dali. Punta ka Malacanang. Magwala ka dun. Okay. Sumigaw ka. Tapos pag hindi nasunod yung gusto mo, pumasok ka sa Malacanang. Oo. Dun ka magwala. Dun ka magwala. Ay, nako po. Tinuturuan na nga kita eh. Duterte! Duterte! Magkano daw bayad sa akin? Actually, yung bayad sa akin ni YouTube. Si YouTube kasi yung amo ko eh. Tapos yung bayad sa akin ni binayaran ako ni Kibuloy. Bayad din ako ni Kibuloy. Sabi sa akin ni Kibuloy, babayarin kita ballpoint man. 1 million per month. Sirain mo lang ang pangalan ko araw-araw. Banatan mo lang ako araw-araw. Pero
Hindi ko tinanggap. Kasi ano pa nga ang sisirain ko sa'yo kung sira ka na? Sirain ko na yung pangalan araw-araw. Hindi ko tinanggap. Mabait ako eh. Hindi naman tayo naninira eh. Oo. Ito na. Tuloy tayo. Duterte! Duterte! Duta eh! Alam niyo po, Duta eh! mensahe ko lamang po sa mga kapulisan natin. Hmm. Marami po tayong kilalang pulis. Alam nyo, mahal na mahal kayo ni Pangulong Duterte. Pagtungtong na Di ba? Ang galing ano. Mga kapulisan, makinig daw kayo. Mahal na mahal daw kayo ni Digong. Kasi nga tinaasan daw yung sahod nyo. So kailangan daw kasi marunong daw kayong tumanaw ng utang na loob. Yun. Sino daw kasi yung nagpataas ng sahod nyo? Si Digong lang daw. Dahil si Digong yung nagpataas ng sahod nyo, kahit bumaba na si Digong sa pagka-presidente, dapat sunod-sunuran pa rin daw kayo kay Digong. Dapat marunong daw kasi kayong tumanaw ng utang na loob. Tamo? Tamo ha? Yung ganyan, unti-unti ng, ano yan eh, nanunumbat eh. No? Panunumbat yung tawag dyan eh. Ay, nako. Si Digong hindi niya sasabihin yan. Pero yung mga utusan niyang vlogger o garbage creator, yun yung magsasalita ng magsasalita. pagtungtong niya, tinaas ang sahod ninyo. Ano ang ginawa ng Marcos administration? Pagtungtong niya, tinanggal, binawasan ang pensyon. Eto. Sino ba yung dapat sundin? Marcos o mga Duterte? Diba? Ngayon, kung sinasabi nyo, binawasan yung sweldo ng kapulisan, wala akong idea dyan. Okay? Ngayon ko lang narinig yan. Pero I think it's a fake news. Diba? Fake news yata yan. Yung sinasabi nitong bayaderos na to. Sino po yung may ano dito? May kamag-anak na pulis? Nabawasan ba yung ano? Mga benepisyo, sahod? Diba? Kaya, sino ba dapat yung susundin ng kapulisan? Etong nagpahamak sa Pilipinas, na normal na ano na ngayon, Pilipino, o hindi ko maintindihan, Pilipino, enchik ba? O itong Pangulo natin ngayon, sino ba yung dapat sundin? Yun yung tanong. Diba? Nyo. Tapos ngayon, ginagawa kayong alila sa KOJC habang ang putang inang boss nila. Ano ginagawa? Pinutang ina yung ating Pangulo. Galing. Kailangan niya kasing gawin yun. Kailangan niyang i-adapt yung putang inang ugali ng kanyang amo. Para itong mga miyembro matuwa sa kanya. Diba? Tandaan po natin. Etong bayad-bay na to, babaliktad yan. Pag wala na silang napala, diyan sa kanilang sinusuportahan ngayon. Oo. Matapang nga yung gago daw, nagtatapang-tapangan, pero pagdating dyan sa stage, lumiit yung itlog, natakot kay Bisdak. Anong sabi? Magkaisa na lang daw. Bigyan ko lang jacket to. May mga walang jacket eh. Okay, tuloy tayo. Ginagawan pa ako ng kanta. Napaka-animal. Favorite song ko pa man din yung salamat na yon. Tapos may paakbay-akbay pa. Pwede po ba akong makbay? At least ito. Out of tune daw, out of tune. Hindi ba, di ba? Makikita nyo yung mga kapulisan natin. Pagkatapos ho kayo, ginanyan, inalila, saan kayo natutulog? Sa lapag, walang pagka... Kaya nga nagpulis ka eh. Hindi pa nga alila yung trabaho talaga ng kapulisan yun. Sa hirap man at sa ginhawa, trabaho ng kapulisan yun. Hindi pang aalila yun. Kasi ang pang-aalila, ginagamit ka at hindi ka pinapasahuran. Yun yung pang-aalila, putang ina mo kang bayad-bay ka. Gago ka. Diba? Hindi inaalila yung mga kapulisan. Nagpulis ka pa kung ayaw mong maghirap. Diba? Ba't ka pa nagpulis?
Bobo! Tapos ito pa yung matindi. Nagbigay-bigay sila ng pagkain sa kapulisan, kakapiranggot lang. Binigyan ng kapiranggo, tubig, at saka, iwan ko kung anong pagkain yun, binidyo-bidyohan nila. Yun na yung binalita sa isimin, ay matulungin ko na sila. Putang ina, sa halagang wala pa yatang 50 pesos yun yung pinamigay nyo, pinagyabang nyo. Hindi naman kayo nagbigay ng araw-araw na pagkain ng kapulisan. Putang ina mo ka. Diba? Bayad bay. Di kayo yung nagbigay. Gago. Di kayo yung nagbigay. Kakapiranggot lang yung binigay nyo, ibinidan nyo na. Oh, sinumbatan yung ating mga kapulisan. Diba? Ay, naku po. Sino nagbibigay ng pagkain? Oh. Mga taga O, tamo, sino daw nagbibigay ng pagkain? kay OJC. Yung mga sinipa ninyo ang nagbibigay ng pagkain sa inyo. Nakita naman namin yun. Nakapiranggot na pagkain, binibigay, binidyo nyo. Pero hanggang doon na lang yun. Hindi na nasundan. Hanggang doon na lang yun, bayad bay. Ang tanong, kayo ba ang nagpapakain umaga, tanghali, hapon at merienda? O, umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali. O, kayo ba ang nagbibigay ng pagkain? Utang ina mo kang ka-fake newsan mo. Bigyan ko lang jacket, oh. Ah. Yung mga Oy, salamat ha sa 353 thumbs up natin dyan. Ba't nahiya kayo magpindot ng thumbs up natin dyan? Ayun, like button natin dyan. Like. Ha? pastangan ninyong karapatan, yan ang nagbibigay ng pagkain sa inyo. Yung buwis na sinasabi ninyo, galing yan sa amin. Yung buwis na sinasabi... ano daw? Ano daw sabi niya? Balik nga natin. Kaya yung buwis na sinasabi ninyo, galing yan sa amin. Kaya wala kayong karapatan na magmalaki sa amin. Ang mga kapulisan ba nagmalaki sa inyo? Yung buwis. Nagbabayad din kami ng buwis, bayad-bay. Oo, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Okay? Kaya nga lang, karamihan ng binabayad naming buwis ay napunta kay Sarah. Oh, asan yung 125 million? Mukhang sayang yung bayad namin Yung mga kapulisan natin, nagbabayad din yan ng buwis. Hindi lang ikaw yung nagbabayad-bayad. Alam mo, pag makita kita, hambalusin kita ng cellphone ko na to eh. Oo, walang silbi yung bungo mo eh. Tangina mo ka. Feeling mo, ikaw lang yung nagbabayad ng buwis. Hoy! Bayad bay! Nasaan yung binabayad namin buwis? Asan yung 125 million? Bakit ang bilis mahigot? Ha? Utang ina ka. Feeling mo naman, bilyon-bilyon yung binabayad mong buwis na animal ka. Tarantado. Pero gayong paman, mahal kayo ng mga taga-KOJC. At yung boss nyo, ano ginagawa? Nagpa-party. Oo nga naman. Mahal ng KOGC. Sinabuyan nga ng maduming tubig eh. Tapos, ang boss daw, nagpa-party. Sino kaya yung nagpa-party na pumuntan Germany, nanood ng concert? Di ba si Sara Duterte? Habang binabaha yung bansa, si Sara nagpapakasarap sa Germany. Kasi feeling ni Sara, yun yung pulburong video na paglabas eh. Kasi feeling ni Sara, pag uwi ko ng Pilipinas, ako na yung presidente. Kasi may pulburong video yung ilalabas. In your dreams, Sara. In your dreams. Yun na nga hindi nang hihingi yung ating mga kapulisan. Sila yung nag-offer. Okay? Yun pala, isa yun sa plano nila. Nakatutok na pala yung camera. Nung tinanggap ng pulis,
Ayun, yun yung binalita nila. Matulungin ko na sila, andin papunta na sa panunumbat. 50 pesos? Nanumbat ka pa? Alam mo kung tutulong ka lang din, hindi mo kailangang manumbat. Sabi mo nga, KOGC kayo, tinuruan kayo ng pamamanyak ng pastor niya, totoo naman, di ba? Tinuruan kayo, pati pala yung pagbigay ng pagkain, tinuruan din kayo manumbat. Kumpleto yung tinuro sa inyo. Pati panunumbat, tinuro na sa inyo. Yan yung ugali ng kingdom, ng QGC. Diba? O, bibigyan ka ngayon, gagamitin nila sa balita, susumbatan ka. Utang ina nyo, mga manyakis kayo dyan, mga Kingdom of Jesus Christ. Ang sinasamba ninyo yung titi ng inyong pastor. Oh, titi ng pastor nyo yung inyong sinasamba dyan, hindi yung Diyos. Kaya wag kayo magdasal-dasal dyan. Na hallelujah, hallelujah, mga putang ina nyo. Putang ina ng Kingdom of Jesus Christ. Diba? Bobo kayo. Jaketan ko lang to yan yung tinuro sa inyo. Ang galing, di ba? Huwag niyo sabihin, sagrado yung lugar niyo, putang ina. Paano kayo naging sagrado? Pinandyan na lahat, may Bartolina pa. Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Kayong mga kapulisan, panahon na para ipagtanggol ninyo ang ating saligang batas na nagsasabi ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Totoo. Ang kapangyarihan nasa taong bayan. Tapos yung kapangyarihan ng taong bayan na yun, gagamitin nyo? Para sa pansarili ninyong interes? Ha? Kapangyarihan ng taong bayan, gagamitin nyo ngayon? Sabi ni Bayad Bay, panahon na para magsalita kayo. Ang kapangyarihan ng taong bayan, gamitin nyo. Para sa amin, para kay Kibuloy, para kay Digong, para pag lamang yung kabila, Digong, dahil nagamit yung kapangyarihan ng taong bayan, mas laki yung babayad sa amin. Doble yung ibabayad sa amin kasi nagamit namin yung kapangyarihan ng taong bayan. Galing. Ed Carion, shout out. Galing. Nanghihikayat na kayo dyan Lumiliit ba kayo? Wala ba kayong na-recruit ngayon? Parang wala kayong na-recruit At duda ko sa karamihan nitong mga to. May binalita kasi. Oo. May binalita kasi na sa Davao, nung nagrally-rally sila doon. Oy, kay Darwin, shoutout, bigyan natin ng jacket. May balita kasi na hindi daw po lahat, okay, ng nagrally doon sa Davao ay mga miyembro ni Kibuloy. Karamihan po, hindi daw miyembro. So napaisip ako, sabi ko nga, at kalat na ito sa mga vloggers na ito din yung kanilang pag-analyze, no? Baka nga naman, ito ay mga NPA. Diba? Na nakisali dyan, diba? O meron ko nung ipinaglalaban, pero NPA pala sila. Sigurado 'yun. Ako'y naniniwala po sa ganung pag-analyze, 'di ba? Magulat ka, hindi ka naman miyembro pero may rally-rally ka pa. Tapos kung tatanungin ka, boss, ano pong ipinaglalaban mo? Ay, wala po akong ipinaglalaban, sir. Bakit ka nandito, boss? Kakamot sa ulo bigla. Dinala lang po ako dito Diba? Dinala lang po ako dito. Ano ba yung pinaglalaban nyo dito? Hanapin ko lang yung kaibigan ko, boss. Kasi may kasama kasi ako Sinali lang kasi ako dito Tamo, wala palang pinaglalaban. KO! Hindi sa mga politiko magnanakaw. Nakita nyo ba yung ginagawa sa Kamara ngayon? Ginigipit ang lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Si Atty. Roque, na wala namang kinalaman,
pilit na dinadamay. Wala daw kinalaman si Roque. Dumaan yan sa matinding investigasyon. Ha? Hindi naman sila agad basta-basta magkakaso. Okay? Hindi po ganun. Pinatawag muna sa Kongreso, 'di ba? Pinatawag muna si Roque at nakita ng mga Pilipino yung kabastusan ni Roque doon kung paano din siya magsinungaling at kung siya sumabit. Okay? Hindi po basta-basta magkakaso kung ikaw ay wala ka namang ginawa. Wala kang kasalanan. Madali lang sabihin, bayad-bay, na wala kang kasalanan. Alam nyo, doon nyo patunayan sa korte yan. Yung mga sinasabi ninyo dyan sa inyong mga raling walang kwenta, wala yan, walang magagawa yan. Kung may reklamo kayo, ay doon kayo sa korte. Oh, yung mga pinaglalaban nyo, doon nyo ipaglaban sa korte. Yan, yung mga ginagawa nyo dyan, nagrally-rally kayo dyan ngayon. Nagrally-rally kayo dyan. Tapos kayo lang din yung nandyan, mga miyembro, yung iba bayad pa. Yung mga akala nyo, yung mga dumadaang tao dyan, nakikinig sa inyo, tangina, sinusuka kayo. May tumawag sa akin kagabi. Dumaan daw sa inyo, para daw kayong mga tanga. Para daw kayong mga patay gutom. Tapos nung pagkatapos daw ng rally, may mga grupo, may binigay daw na pera, medyo nagkakabayaran yata kayo dyan, ha? Kasi grupo-grupo yan eh. Hindi naman po lahat magkakasama, magkakilala. Yung iba grupo. 'Di ba? Huwag kang nagkakaabutan kayo dyan ah. Ano yan, bayad-bay? Magkano ba yung ulo dyan? Magkano ba? Akala ko ba susugod kayo sa Malacanang? Ay, nako. Watching from Tagum City, Davao del Norte. Shoutout kay Leonardo Luy. Magandang hapon po. Bigyan ko lang to ng jacket. Ayun, may sumilip. Tuloy natin to, tuloy. Si Senator Bongo, na wala rin kinalaman, pilit na dinadamay. Si Senator... Diba? Alam mo, bayad-bay, vlogger ka lang. Vlogger ka lang, bayad-bay. Hindi mo alam yung mga underground na ginagawa ng mga tao na yan. Well, nalaman mo na pala eh. Nagbubulag-bulagan ka lang. Ba't ang daming tanga sa mundo? Ano daw? Ballpoint, bakit ang daming tanga sa mundo sa kanya pa pumwesto? Isa na si ano dyan, bayad-bay. Ito pa. Sino ba ito mga walang jacket? Wala kasi akong time mag-jacket habang nag-i-explain ako no? Ayaw kasi kayong masako. Review ko na lang mamaya. Tuloy natin. Senator Bato. At ang inyong lingkod, nung hindi pumayag na maging bayaran na vlogger, dinimanda nila. Nung hindi pumayag na maging bayaran na vlogger, dinimanda nila. Sino ba? Ikaw? Balik nga natin. At ang inyong lingkod, nung hindi pumayag na maging bayaran na vlogger, dinimanda nila. Dahil hindi pumayag, dinimanda. Ganon. Alam mo kasi bayad ba, hindi ka naman madidemanda kung hindi ka bumabanat ng palpak ng mali. Di ba? Kaso yung mga banat mo, medyo below the belt na at paninira na sa gobyerno. Kaya ikaw ay nakasuhan. Diba? Huwag kang iiyak. Masarap kaya yung may kaso. Masarap yung may kaso. Hayahay. Magiging basic ka. Diba? Ang sarap ng buhay may kaso, bayad-bay. Kaya ikaw, relax ka lang. Huwag kang iiyak. Panindigan mo yan. Sinimulan mo eh. Total, malaki naman yung binibigay sa'yo dyan. Diba? Panindigan mo. Mahalin mo yung kaso mo. Diba? Mahalin mo. Yakapin mo. At tawagan mo si Kibuloy. Sabihin mo, Pastor, ipa-stop mo naman yung yung kaso ko.
Alam mo yun, sasabihin ni pastor, galing sa ilalim ng lupa. Maririnig mo yung boses ni Kibuloy galing sa ilalim ng lupa, ang sasabihin sa'yo, bahala ka dyan. Ako nandito, nagtatago sa ilalim ng lupa, tapos naghingi ka ng tulong sa akin. Hoy, bayan bay, pinabayaran kita ha. Huwag makunghinga ng tulong. Dapat na ikaw yung tumulong sa akin, kay hirap na ako dito sa ilalim ng lupa. Bayan bay. Yan yung magiging reaksyon ng Panginoon nyo. Di ba, bayad bay? Oh, ikaw bayad bay. Pati yung mga kasama mo nanghingi ng tulong kay pastor. Sabi nila, pastor! Natatawa po ako. Talaga, no? Comedy talaga. Tuloy natin. Kaya ikaw bayad-bayad, huwag ka na manghingi ng... Huwag mo nang subukang ipa-stop yung kaso mo, ha? Hindi ka tutulungan ng pastor mo. Tao lang din yan. Makagago! Isa kang umamin. Isa kang bayaran. O at least umamin si makagago. Diba? Ganito kasi yan. Pag umamin kang bayaran ka, madidestroy po yung community ng mga taong bayaran din. Lalo na kung sila'y bayaran at kampi sila sa mali, lalong kahihiyan yan sa kanila. Kaya nga, umamin si makagago at nasira kayo, bayad-bay. Kasi iisa kayong grupo noon. Shero Kansake, may galab shoutout po ha. Umamin si makagago. Umamin si Ninyo Barsaga. Sampal kinabayad-bayan. Kasi, yung amo nila, kahit mali, yun yung iuutos sa'yo, content mo to, ganyan. Kahit mali, kahit paninira na. Kaya nga, nakasuhan kayo eh. Diba? Yun. Palpa kasi kayo. Sumama pa kayo sa mali. Kaya may mga kaso kayo. Diba? Ang tanong dito, yan ba ang pakakain mo sa mga anak mo? Kaya ang tanong dyan, may anak ka ba? Kasi kung wala kang anak, kaya mong sabihin yan. Kung wala kang anak, well, pwede mong sabihin yan. Kasi hindi ka naman tatamaan sa mga sinasabi mo. Ako hindi ko alam kung may anak ka. Diba? Pero kung may anak ka, sampal yung mga sinasabi mo sa anak mo. Diba? Yun. Pero parang buhay single yata ito si Bayad Bay. Buhay single yata ito. Kaya ganyan makapagsalita. mga kababayan, sasamahan kayo ng bawat vloggers na nanaadi dito upang ipaglaban. Yes! Sabi nila, yes, sasamahan kayo ng bawat vlogger dito. Habang may binabayad sa amin, sasamahan namin kayo. KO! Ganun yun. Pero pag wala na yung mapapala, mag-iisip na ng idea kung paano bumaliktad at kung paano magustuhan ng administrasyon. Sa ngayon, may napapala pa kayo eh. May na-withdraw kasi yata si Kibuloy na pambayad sa inyo eh. Monthly eh. Siyempre, hindi naman basta-basta mauubos yan. Yung mga nasa bank accounts lang yung naka-freeze. Hanggang 2025 pa po ito. Pagdating ng 2025, kasi may mga madadagdag na kaso niyan kay Kibuloy, may extend na naman yan. Yun po yun. Diba? Laban ang ating bayan. Ay, shoutout kay Noy PHTV. Support po natin yan si Noy PHTV. Ano din po yan, sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, no? Vlogger din po yan. Gagamitin ko na rin po itong pagkakataon na ito. Meron po nag-send kasi sa akin ng message. Pinakita niya yung video. At panawagan ko na rin po ito sa ating mga kababayan. Si Torre po ay hindi iglesia ni Cristo. Wait lang ha.
pati yung issue sa Iglesia ni Cristo sinasali nila. Okay, alam mo, kahit ano namang relihiyon ni Tore, hindi naman kasali dapat yung relihiyon, okay? Hindi naman po dapat. Kasi si Tore, trabaho niya na ipatupad yung warrant of arrest kay Kibuloy. Ano namang kinalaman ng pagsiserve niya ng warrant of arrest sa kanyang pagka-Iglesia ni Cristo? Anong connect? Diba? Anong connect? Hindi dapat maging issue yan, yung Iglesia ni Cristo. Pero dahil ini-issue nyo na, masasabi ko talaga ngayon. Masasabi ko talaga ngayon. Oo. Napakalupit ng mga Iglesia ni Cristo. Alam niyo kung bakit? Yan yung isa sa nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos. Napakalupit ng Iglesia ni Cristo kasi ang isang Iglesia ni Cristo na si Tore, pumunta ng Davao, sinupalpal yung mga KOGC, mga kiyod-kiyod, mga kulto. Sinupalpal ng Iglesia ni Cristo ang mga kulto. Walang nagawa ang mga kulto sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, bayad-bay, kung kiniklaim mo na Iglesia ni Cristo ka, bakit nasa mga kulto ka ngayon? Kaya ikaw dapat, bayad-bay, ang dapat isuka ng mga Iglesia ni Cristo. Kasi kumakampi ka sa mga kulto. Kalaban ng Diyos yung mga kulto. Tandaan mo yan. Pinapatay yung mga kulto. Oh. Diba? Peter Boy, shoutout ha. Bigyan ko lang ito ng jacket. Wait lang. Okay, shoutout din po kay Liosel Nieves. Magandang tanghali po ang hapon. Ayan. Oh. Kaya wag niyong ilalaglag si Wag niyong ilalaglag si Tore. Ikaw dapat adyakan sa Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Oh. Si Tore, Iglesia ni Cristo. Okay? Pero ikaw, Iglesia ni Cristo din. Pero kumakampi ka sa mga kulto. Hindi ko lang alam kung papayagan yan ng Iglesia ni Cristo na ito si Bayan. Itakwil nyo nga ito. Sisira yan sa imahe ng Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang. Napanood ko po yan mismo doon sa kanilang channel. Kaya wag na po nating idikit si Torres sa Iglesia ni Cristo. Feeling ko Iglesia ni demonyo yun eh. Ayun. Berdugo. Kaya tayo ay nananawagan po sa bawat religion dito sa Pilipinas, mapa-iglesia. Ganun po talaga yung mga demonyo. Halimbawa sila yung demonyo. Tapos may alagad ng Diyos silang kinakalaban. Ipapasa po nila, ibibintang po nila doon yung kanilang pagiging demonyo na babalik ta rin ba? Ikaw yung demonyo. Kasi sila pala yung demonyo. Diba? Oo. Magaling magkunwari. Diba? Owen Galvante, shoutout Mapa-Muslim. Wag mo nating kakalimutan po. Babasahin ko lang sa inyo na maikli. Ayan, magbabasa na ng Bible verse ang animal. Grabe. Magbabasa na ang animal. Naku naman. Baka gumalaw yan. Mo? Tingnan nyo. Nilagyan. Nilagyan siya ng sungay si Tore. Inedit nila. Hanggang kaya lang ba? Diyan lang ba yung kaya nyo? Kung matino kayong tao, kung talagang matino yung KOGC, hindi po mag-i-edit ng ganyan. Bagkus, anong sabi ng Panginoon natin? Kung sa tingin nyo masama yung tao na yan, ipagdasal nyo na lang. Diba yun yung turo? Yun yung turo, ipagdasal nyo. Hindi yung papapangitin nyo pa, lalagyan nyo ng sungay. Samantalang yung naglagay ng sungay, sila yung totoong may sungay. Eto, anong tawag dyan? Paninirang puri yan. Baka makasuhan kayo dyan bayad-bayad. Naku po, patay kang bata ka dyan. Siguro, sa inyo, pag cyber libel ay talagang, siguro sa inyo mahina lang, pero ano lang yan eh. Kumbaga, aksaya pa rin sa oras yan eh.
KO. Oh. Tita Santilan, shoutout po ha. Meron lamang po akong babasahin sa inyo. Mensahe ko po ito sa mga naniniwala sa Panginoon. Proverbs Ito na. Matapos silang magpapangit or maglagay ng sungay sa tao, magbabasa ng Bible verse. Naninira po muna sila. Siyempre, sisiraan ka muna nila. Katulad yan, si Torre, siniraan nila. Pagkatapos nilang siraan, magbabasa ng Bible verse ngayon. Habang nakadisplay yung kanilang paninira dyan. Kayo talaga ang alagad ng mga demonyo. Kayo yung totoong kulto. Diba? Ang dapat sa mga kulto, pinagpapas lang yan eh. Pinagpapatay. Katulad nung nangyari dun sa kwento sa Bible. Pinatay. Pinagpapatay talaga. Diba? 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Oh, bakit? Si Kibuloy, poor ba yan? Diba, ikaw yung poor? Ikaw yung poor, banat bay, na pinapasahuran ni Kibuloy. Oh, bakit mo i-defend si Kibuloy? Hindi naman poor yan. May pera yan. Ikaw yung poor na pinapalamon ni Kibuloy. Diba si Kibuloy yung pinagtatanggol mo? O paano ka naging poor? Bobo ka. Hindi mo inintindi yung binabasa mong verse. Yung verse na yan para sa mga mahihirap na talagang inaapi. Oh, hindi para kay Kibuloy yung verse na yan. Bobo ka. Bobo ka. Bobo ka. KO. Ay, naku po. Oh, Iglesia ni Cristo, mga Muslim, mga Kristiyano, ayun na. Wag mo kaming idamay ng mga Muslim kay pag isali-sali mo kami diyan sa kalukuhan niyo, pugutan ka namin ng ulo. Huwag niyong idadamay yung mga Muslim, mga relihiyon, wag niyong idadamay. Yan talaga kasi unang-una, hindi niyo pwedeng gamitin yung relihiyon sa sarili niyong laban. Kasi kaming mga Muslim, di kami papayag, no? Na magamit yung relihiyon namin. Pugutan kita ng ulo eh. Putang ina mo ka. Diba? Laban nyo yan. Laban yan ng mga kulto. Putang ina nyo. Huwag na kayo manghikayat. Tagaan tayo, banat bay. Hawak ako kutsilyo. Hawak din ako kutsilyo. Patayan tayo. Tagaan tayo. Ang ina, pugutan kita ng ulo. Pirmahan tayo sa barangay. Walang demandahan. Walang demandahan. Pag mamatay, ililibing. Tang ina mo ka. yan po ang sinasabi sa atin, maging mga Katoliko, ipaglaban natin ang mga Pilipino. Kung kayo Katoliko, ginagamit po kayo ha. Mga Katoliko, ginagamit po kayo ng mga kulto. Papayag po ba kayo na kayong mga Katoliko ay magamit ng mga kulto na to? Alam nyo, kung talagang marami kayo, kung talagang milyon ang miyembro ni Kibuloy, di nyo na dapat manghikayat ng KOGC, ng mga ibang mga relihiyon. Diba? Bakit nanghihikayat pa kayo dyan? Bakit nanghihikayat kayo? Kasi nga, wala pa siguro kayong wala pa siguro kayong 10,000 dyan sa kingdom. Wala pa. Diba? Ilan lang naman yung mga miyembro nyo? Oo, ilan lang naman. Sa Davao, medyo marami-rami kayo kaunti. Siguro, aabot kayo ng mga pagpalagay nating dyan, mga 7,000. Diba? Pero yung iba dyan, hindi na active. Hindi na active dahil sa alam na nila talaga kung ano talaga yung ugali ng leader. Diba? Kaya nga lang, yung iba, member pa rin dyan, kaya nga lang hindi po makaalis. Bawal pong umalis sa kulto na yan. Kasi pag umalis ka, may kalalagyan ka. Yun po yung rules eh. Diba? kayo po ay hindi magsasalita at pahihintulutan ng kasamaan. Ay, salamat po sa 631 thumbs up natin dyan. Maraming salamat po. Ay, salamat po kay kay James Saito TV. Maraming
Salamat po sa iyong pakulay dyan. Ayan, bigyan po. May kulay na pala yung pangalan mo. Maraming salamat po sa iyong blessings. Ayan. Kasalanan sa bayan. Kaya po kami nakikisama sa inyo, humihingi sa inyo ng pagsasama sa bawat isang Pilipino. Tanungin ko na lamang po kayo, tama po ba na ang pera na dapat panggagamot sa mga Pilipino ay inilipat lang sa PhilHealth, di ba? Tama po ba yun? Tama po ba na araw-araw po ito gumagastos ang gobyerno ng 1 bilyon para sa flood project? Asan po yun? Wala. Wala. Asan po yun, 1 bilyon na yun? Wala. 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 Wala ba? Madali kasi magsabi bayad bay, no? Wala eh. Oo. Madaling magsabing wala. Ginagawa niyong tanga yung mga Pilipino. Oo. Huwag niyong gagawin tanga. Kasi kami, ang paniniwalaan lang po namin, paniwalaan lang po natin, yung binabalita po ng mainstream media. Okay? Doon po tayo maniwala. Pero ang binabalita ng Isiminay, ang binabalita ng mga fake news na to, oo, wala talaga. Sa 100 na sinabi ni Bayad Bay, 1,000 yung kasinungalingan dyan. Wala po. Kaya tayo nananawagan sa bawat isa. Panahon na ho para tayo magsalita at lumaban. Ito mapayapang paglaban. Uulitin ko po, mapayapa. Yes, ito po yung mapayapang paglaban na may halong paninira. Ay, salamat po kay Wonder Girl. Salamat sa iyong pakulay dyan. Ayan. Thank you so much po. Thank you. Ito yung mapayapang paglaban na may halong paninira. Alam mo, okay lang naman na lumaban tayo sa patas na paraan at dapat walang paninira. Pero yung ginagawa nyo, halatang halata, wag nyo kaming gawing tanga. K.O. Ako naniniwala na itong mga taga-KOJC, kayo'y hinirang ng Diyos. You are the anointed people of God. Yes! May papalit na kay Kibuloy! May papalit na! Daming uto-uto, oh. Grabe yung mga uto-uto ito. Oh, maliwanag na po yan, ha? Oh, parang naaamoy ko na. Naaamoy ko na! May papalit na kay Kibuloy. Ay, shoutout kay Jojo Cas, ha? Binibigyan ko lang ng jacket. Wait lang. Okay, tuloy tayo. Naniniwala ko dyan. Naniniwala po ba kayo? Sa dami-dami ng inape, bakit ang taga-KOJC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera. Ang pastor ninyo, hindi bumigay sa pera nung binibili ang SMNI. You are the anointed people of God. Teka. Paano nga bibigay sa pera ang inyong pastor nung binibili yung isiminay? Iyon yung puhunan niya. Yun yung puhunan niya sa pagpapayaman. Sa maling paraan. 'Di ba? Kayo, ibebenta nyo ba ang inyong tricycle kung yun lang yung pinagkakakitaan nyo? Hindi. Hindi nyo ibebenta yung tricycle nyo. Diyan kayo kumikita eh. Ganon din po sa isiminay. Yun yung pang-attract niya sa mga tao. Or kingdom. 'Di ba? Or isiminay. Yun yung pang-attract niya sa mga tao. Bakit niya ibebenta yan? Diba? E kikitain naman niya yan. Sa maikling panahon lang. Diba? Yun po yun. Defend our country! Naniniwala po ba tayo dyan? Kaya, eto ang tatandaan ninyo napakagandang ganda nito, diba? Alam niyo, if my people will humble themselves, pray and turn from their wicked ways, and we will heal your land. Yan ang sabi ng Ang galing mo magpayo bayad ba yan, no? Pero yung binuntis mo, sa Japan yata yun. Nangyari doon sa bata.
Parang balita ko lang naman, parang gusto mo yatang ipalaglag, babayaran mo ng, I think 200,000 ba yun? Tapos ipapalaglag. Nagtatanong ako sa'yo, bayad ba eh? Oo. Totoo ba yun? Bayad ba eh? Alam mo, bago ka magbigay-bigay ng advice dyan, i-apply mo muna siguro sa sarili mo yung nasa utak mo. Diba? Apply mo muna. Para naman na kapani-paniwala. Ang pangit kasi kung mag-advise ka tapos hindi mo naman ginagawa. Diba? Para kang tanga. KO. ng Panginoon, I will heal your land. Sino daw? If my people. Sinabi ba nila yung hindi naniniwala sa Diyos sa magbabago sa Pilipinas? Hindi po. Ang sinabi ng Panginoon, if my people, kayo po yun. Kaya, huwag tayong magbabato ng kasamaan sa kalaban. Laging Wow. kabutihan lamang. Yes. Huwag tayong magbabato ng kasamaan sa kalaban. Batuhin nyo lang ng mga upuan yung mga kapulisan at batuhin nyo ng maduming tubig. So kabutihan pala yun, yung pagbuhos ng maduming tubig sa kapulisan natin. Kabutihan ba yun? Ang murahin nyo yung kapulisan natin. Babuyin nyo yung kapulisan natin. Kabutihan ba yun, bayad bay? Asan yung kabutihan doon? Sige nga. Alam mo, tanga ka eh. Batuhin daw ng kabutihan o batuhin ng ihi? Tarantado. KO. Lahat ng sinasabi mo, baliktad eh. Diba? Baliktad! Sus Mariusip. Sino dito naniniwala sa Diyos Ama? Taas ang kamay! Ang naniniwala sa Diyos Ama, taas ang kamay! Be proud! If you believe in God, ano po ang huling mensahe ko sa inyo? Siguro yung Panginoon, habang pinapanood kayo ng Panginoon dyan, kumakamot po sa ulo. Diba? Pero habang may buhay, binibigyan naman kayo ng chance ng Panginoon eh. Pero pag kayo namatay na, pag namatay kayo, wala na. Wala nang chance. Yung mga namatay na nandyan kay Kibuloy, na naniniwala kay Kibuloy, ay good luck na lang po sa inyong kaluluwa. Diba? Nasa Bible yan eh, na maraming mga kultong darating at ililigaw kayo. Diba? Ililigaw kayo. At kayong mga naniniwala kay Kibuloy, kayo yung mga naliligaw ngayon. Diba? Oy, salamat po kay Maria Ono. Salamat po sa iyong pakulay sa ating live ngayon. Salamat po sa blessings. Ayan. Oh, maliwanag po yun Nasa Bible yan. May 05 shoutout po May darating na mga kulto at papaniwalain kayong siya ang si Jesus Christ. Oh, 'di ba? Di, ang dami nang nauto. Alam mo, unti-unti na pong natutupad yung nasa propesya sa Book of Revelation. Oo, nandun po yan sa Book of Revelation. Yung pagdating sa mga kulto. Unti-unti na po. Oy, si Kibuloy, malaking kulto to. Diba? Malaking kulto po yan si Kibuloy. Pero yung si Senior Aguila, maliit pa lang yun. Maliit pa lang yun. Pero ito, malaking kulto na to. Daming, sabi nga dun sa Bible, maraming kaluluwang maliligaw. Kaya kung ako sa inyo, habang buhay pa kayo, magbago na kayo. Kasi pag namatay kayo, goodbye. Diba? Wala nang kapatawaran. Or, doon na lang. Binigyan na kayo ng chance eh. Di kayo nakinig. Nakinig kayo kay Bayad Bay. Ay isa pang walang kwenta yan. Ito lang po, itaas nyo lang kamay nyo kung kayo po ay naniniwala sa Panginoon. Romans 12:17 to 19. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right Do not repay. Oh. in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge. Do not take revenge. Oh, yes. Tama naman yung nasa Bible. Kaya nga lang, anong ginagawa niyo? Do not take revenge. Anong sabi? Minura yung pulis. Ano pa? Winalang hiya yung pulis. Binuhusan ng ihi yung pulis. Dinuro-duro yung mga kapulisan. Anong tawag doon? Friends, but leave room for God's wrath. It is written, it is mine to avenge. I will repay. Ayun. Yun ang sabi ng Panginoon. Anong trabaho natin? Gumawa ng kabutihan. Anong trabaho ng Panginoon? Siya ang huhusga.
Amen! Amen! At huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Tama yung sinasabi ni Bayad Bay, pero ang tanong, sino yung huhusgahan? Sino? Huwag yung sabihin, safe kayo. God is good! All the time! Salamat po! Marami Tanga na, malabanang pala ito. Malabanang, God is good all the time. KO. Magsama kaya kayo ni Banang? Ay, naku po. Anyway, yun po yung kabubuhan ni Bayad Bay dyan. No, talagang tatanga-tanga siya dyan. Oo. 'Di ba? Tatanga-tanga siya dyan at inutil. Oh, may ipipin akong comment Oo. May ipipin akong comment. Yan, pinin ko. Sabi ni Arben Garcia, bangag man kadol. Alam mo, yung bangag, yung nanay mong putang inang pukpok. Okay? Kasi ang lahi mo pukpok. Pakantot ng pakantot yung nanay mo. So kung kani-kaninong lalaki, ayan tuloy, ikaw yung nagiging bunga, Arben Garcia, napakabobo mo. Dahil ang mga tamod na pumasok sa puki ng nanay mo, nabuo. At ikaw yun, putang ina mo ka. Kaya putang ina mo, napakabobo mo. Oh, 'di ba? Yun. Ang dami mong tatay. Putang ina. Lahat ng tatay mo, bangag. Nabuo yung tamod. Pumasok sa puki ng nanay niya. Sarap ba? Yummy. O yan, ito yung next topic natin mga pre.